Uuwi na si Hapon kaya magluluto na ako ng hapunan namin. Ay hello, minasang konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Uuwi na po si Hapon kaya magluluto na po ako ng simpleng hapunan namin. Lulutuin ko nga po pala ay Japanese nikujaga. 2 beses ko na nga po pala magluto ng ganito. Unang luto ko ay hindi ko pa alam nun kung ano yung tawag nila dito. Tapos may mga nag-comment po na nikujaga daw po yung tawag nila dito sa niluluto ko. Maraming salamat po dun sa mga nag-comment kasi nalaman ko po kung ano yung pangalan ng recipe na to. Nalagay nga rin pala ako dito ng konyako para tong jelly. Ihatiin lang natin to sa maliliit. Kung ano po yung gusto nyong hati ay pwede naman. Bali yung unang ginawa ko nga pala kanina ay naghati na ako ng carrots, patatas at sibuyas. Katapos ko po maghati-hati ng mga ingredients ay magpapainit na po ako dito ng kawali. Pag mainit na ay maglalagay na ako dito ng mantika tapos ilalagay ko na rin yung patatas at carrots. Pasensya na nga po pala kayo kung ganito yung boses ko. Barado kasi itong ilong ko mga ante. Sinabay ko na nga rin po palang nilagay itong sibuyas. Lalagay nga rin po pala ako dito ng shirataki noodles. Putulin ko nga pala to sa maliliit mga ante kasi masyadong mahaba. Gamit lang ako dito ng gunting para maputol-putol ko. Pag medyo okay na po yung patatas at carrots ay maglalagay na po ako dito ng karne. Ipaluto yung karne natin mga ante pero maglalagay na ako dito ng mga pampalasa. Kaya po ng mirin, toyo at asukal. Tapos naglalagay nga rin po pala ako dito ng soba shoyu. Bali sa akin lang to mga ante kasi minsan nag-experiment po ako ng mga niluluto ko. Ano po yung gusto ng panlasa ko, yun po yung ginagawa ko. Bali, iba-iba po tayo ng paraan sa pagluluto. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong luto at depende rin po sa akin kung ano yung gusto kong luto. Basta yun na yun mga ante. Pagkatapos ko maglagay ng mga pampalasa, ay lalagay ko na rin po tong shirataki noodles at konyako. Pag nagluluto nga pala ako mga ante, ang ginagamit ko lang po ay tansya-tansya lang. Kapag hindi ko pa po nakuha yung gusto kong lasa, ay syempre titimplahan ko siya ulit. Tapos hanggang sa makuha ko na yung gusto kong lasa, basta yun na yun mga ante. Yung puti nga po pala na nilagay ko, ay hindi po yun asin mga ante, asukal po yun. May mga nababasa po kasi ako sa comment section na napakarami ko daw maglagay ng asin. Actually po mga ante, kapag nagluluto po ako, hindi na po ako naglalagay ng asin o kaya betchin. Pag nagluluto po kasi ako, ay iniiwasan ko na maglagay ng asin o kaya betchin dahil po yun sa asawa ko. Yung kadalasang nilalagay ko ay yung shokusho at yung magic sarap. Yung shokusho na nilalagay ko ay 2 condiments na po siya, salt and pepper. Kasi alam nyo po mga ante, yung mga Japanese, hindi po sila mahilig sa mga maalat. Habang nagluluto po ako ng nikujaga, ay gagawa na po ako dito ng soup namin na miso syrup. Unang nilagay ko kanina ay dashi, tapos miso paste. Pagkatapos kong matimplahan, ay maglalagay na po ako dito ng tofu. Ito po yung lagi kong nilalagay kapag nagluluto po ako ng miso syrup. Sa mga oras na to mga ante, ay tapos na rin maligo si Hapon. Gawa din ako dito ng salad, bali lettuce to, tapos nilagyan ko lang ng dressing. Tapos ibibigay ko na rin to sa asawa ko mga ante para makakain na rin siya. Ito po sa soup namin, ay naglagay lang po ako dito ng dahon ng horenso. Kahit papano po, ay meron ding gulay itong soup namin. Gustong gusto po kasi ni Hapon yung humihigop ng mainit na sabaw. Tapos sinasabaw ko din po yun sa kanin ni Kenshin. Ito na nga po mga ante, luto na po itong ating nikujaga. Pag napagsama-sama ko na nga pala yung mga ingredients, ay hinahayaan ko lang siyang kumulo. Kapag luto na po mga ante, syempre kailangan na natin itong iserve habang mainit pa. Sinerve ko na nga kay Hapon para makakain na rin siya. Tapos tinatanong ko din siya mga ante kung okay na ba yung pagkain sa kanya. Pag kulang pa, ay magluluto ako ulit ng ibang putahe. Tinawag ko na nga rin si Kenshin para makakain na rin siya. Nag-comment nga po pala kung ano yung ingredients ng miso syrup. Ilalagay ko pong pampalasa ay dashi at miso paste. Depende na po sa inyo kung ano yung mga ilalagay nyong sahog. Na mga ante, tapos na ako magluto ng simpleng hapunan namin. Ito pong si Hapon, hindi naman po maarte yan sa pagkain. Kung ano yung niluluto ko ay kinakain naman niya. Minasang itadakimasu. Nawag ko na nga rin po itong si Kenshin para makakain na rin siya. Ito pong anak ko mga ante, minsan sobrang hirap niyang pakainin. Yung sinasabi ko pong mahirap ay tamad siyang kumain mag-isa. Gusto niya sinusubuan pa. Pero kumakain naman po si Kenshin ng gulay, yun nga lang pili lang. Ano yung kinakain namin ni Hapon, yun din yung kinakain ng anak ko. Yun nga din pala kami ditong soji ko, ito yung gustong-gusto ng asawa kong Hapon. At ito lang yung ulam ni Hapon, ay solve na siya. Ito namang si Kenshin, ay nagsasayaw na naman. Ay narinig na naman kasi siyang kanta mga ante, kaya nagsasayaw na naman siya. Ito namang si Hapon, pagkatapos niyang kumain ay kumakanta. Katakma, Jambu, Jambu. O diba, may singer na, may dancer pa ako mga ante. Fast forward na nga po mga ante, pagkatapos namin kumain, ay naligo na rin kami ni Kenshin. Talaga nawawala sa night routine ni Kenshin ang magpalinis ng tenga niya.
Gustong-gusto niya po kasi nagpapalinis ng tenga niya pagkatapos niyang maligo. Bago ako mag-blower ng buhok, ay maglalaga muna ako ng patatas. Nalagay ko po yun dun sa bento ni Hapon. Habang naglalaga ako ng patatas, ay blower ko na rin yung buhok ni Kenshin para makatulog na rin siya. Tapos kung i-blower yung buhok ni Kenshin, ay pinauna ko na siya sa kwarto. Tapos nag-blower na rin ako ng buhok kong mga ante. Fast forward na nga po mga ante, pagkatapos kong patulugin si Kenshin, ay maghuhugas naman na ako dito ng mga plato namin. Para malinis na dito sa lababo at hindi na ako maghuhugas kinabukasan. Tapos kung maghugas ng mga plato, ay maghuhugas naman na ako dito ng bigas. Sasaing na po ako dito ng bigas dahil mamayang alas 4 ng madaling araw, ay papasok na po si Hapon. So alam niyo na po yan mga ante, magluluto na naman po ako ng baon ni Hapon. Ibababad ko lang po tong bigas, tapos mamaya ko na po sisindihan. Luto na nga rin po pala itong niluluto kong patatas. Gawa na ako ng potato salad para mamaya ay re-ref ko na lang. Mas masarap po kasing kainin ng potato salad kapag medyo malamig. Pagkatapos kong i-mash yung patatas, ay naglagay na rin po ako dito ng pipino at sibuyas. Sobrang dali lang nitong gawin mga ante at gustong-gusto tong kinakain ng asawa kong Hapon. Lalagay nga rin po pala ako dito ng nilagang itlog, tapos hinati-hati ko lang sa maliliit. Try nyo tong gawin mga ante, panigurado po akong magugustuhan nyo to. Ang ilalagay ko lang po dito ay salt and pepper at saka mayonnaise. Balit tansya-tansya lang po yung ginagawa ko mga auntie ha. Kayo na po yung bahalang tumansya dun sa lasa. Pag natabangan po kayo, ay pwede po kayo ulit maglagay ng salt and pepper at saka mayonnaise. And that's it mga auntie. Tapos ko na pong gawin itong potato salad. O diba, napakadali lang gawin. Kasi ref ko na lang to mga auntie dahil mamayang madaling araw ay gagawa naman tayo ng bento ni Hapon. Katapos kong gumawa ng potato salad, ay magsasaing na ako syempre mga auntie. Baka makalimutan ko pa. Yan lang po at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and bye-bye! Nag-voice over pa nga tong anak ko mga ante.